Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Habang nasa chamber pa si Artemis, nagbago ang pagkatao nito. Bumalik sa isip niya ang nangyari sa buhay niya sa nakaraan. Habang nasa mundo siya ng mga tao, parang panaginip lang ang isang babae na nagiging bahagi ng buhay niya. Samantala, nakarating na si Rihanna sa tinitirhan ni Masa. Buo ang plano ni Rihanna na palakihin ang sanggol na mahiwagang dumating sa buhay niya. Sa isang yungib sa may malalaking bato, nakahanda ang isang matandang babae na iligtas ang alagang buwaya sa anumang panghanib. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Hindi ako makatulog. Kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko. Wala naman akong problema tungkol sa pangangailangan namin ng anak ko. Malaking halaga ang binigay ni doktora na baon namin. Ang itinuring kong anak, tumatawa habang tulog. Maganda ang bahay na nakita namin, madam. Talagang maganda. Bahay ng dati kong co-teacher. Kailan lang napatayo noong nag-for good na sila sa Canada. Caretaker lang ang tumitingin doon habang naibebenta. Nagustuhan agad ni Rihanna. Oo, kaya magkikita kami bukas. Maswerte ang kaibigan ko.
nakahanap ng magbibigay ng kabutihan niya. Sayang lang, wala na siyang kapamilya. Kapareho ko. Mapapasaya din sana niya kung nagkaroon man o nakatanggap ng biyaya. Ano pang magagawa natin? Ang Diyos na lang ang bahala. May plano siguro ang Diyos, kaya nangyari ang mga ito sa buhay natin. Maraming salamat sa iyo, Ate Masa. Hindi ka nagsasawang tumutulong sa akin mulat sa pulpa. Ano pa nga silbi ng pagkakamag-anak natin kung hindi kita tutulungan? Hindi isa ang araw, Rihanna. Anong malay natin kung darating din ang panahon na ako ang may kailangan? Sa bagay nga naman. Oo naman. Kaya pinag-iisipan ko kung ano ang pagkakaperahan ko. Di natin namamalayan. Malaki ng anak ko. Ayaw kong maubos ang pera namin. Maliit pa ang anak mo. Baka naman mapabayaan mo pag magtrabaho ka. Ano man ang maisip kong pagkakakitaan, priority ko pa rin ang baby ko. Siya nga pala. Wala pang pangalan na. Wala pa nga eh. Nag-iisip pa lang ako kung anong ipapangalan ko sa kanya. Kailangan may pangalan na siya bago mabinyagan. Maganda itong nabiling mong bahay, Iha. Hindi malayo sa kapitbahay. Malawak ang solar na parang nakaplanong playground ang likod ng bahay. Opo, sir. Di pa ninyo nakita ang rooftop, sir. Ang ganda doon. Oo nga pala. Walang makitang bubong. Anong meron doon? Marami yatang nakandang paggagamitan, sir. May swimming pool na malalagyan ng tubig kung tag-ulan. Maganda kung ganon. O sige, gusto kong makita. Wow! Ang ganda naman dito. Presko ang hanging nalalanghap. At parang pang fourth floor na ito. Magandang design. Sabi ni Ma'am Shona, ang may-ari daw ang nag-design. Architect daw kasi siya. Kaya naman pala. Maganda. Opo, sir. Palagi sigurong dito kami mamamalagi ng anak ko. Dalawa kayo ng ampon mo kung lilipat na kayo dito. Di naman kami siguro maaano dito, sir. May tiwala ako sa Diyos. Oo naman, Rihanna. Pero mag-ingat kayo. Di lang natin alam kung may makaisip ng masama sa inyo. Lalo na't wala kayong kasama. Nakaalis na sina Ate Masa at ang mag-ama. Maraming salamat, Diyos ko. May mga mabubuting tao na tumutulong sa akin. Hanggang ngayon, parang di pa rin ako makapaniwala na magkakaroon ako ng ganitong kagandang buhay at bahay. Parang panaginip ang lahat. Nagising ng anak ko. Masaya kang nagising, anak. Dahil ba hindi kita inilapag kahit tulog ka na? Oo. Mula nung nakatulog, ay nakakalong ka sa akin. Dahil dito sa padyang pangkalong at pagbuhat ng sanggol o bata. Pero, hindi ko nararamdaman ang pangkot at pagngawit ko. Nakakamangha. Nakakatuwa ka talaga. Ikaw ang magiging kasama ko sa buong buhay ko.
Ikaw ang maging gamay at tungkod ko sa aking pagtanda. At sa huling sandali ko sa mundong ito, baby. Pangako, anak ko. Oo. Mula nang dumating ka sa buhay ko, naging anak na kita. At pinakamahalaga sa lahat sa buhay ko, ikaw ang yaman ko. Ang saya-saya ko, anak. Nakatulog na ang magkapatid. Pinagsabihan ko si Masa na malikot si Aris. Kailangang mapatulog niya bago pupunta kina Riana. Dahil kung sasama siya doon, baka madapa dahil takbo ng takbo ulit siya. Nagtataka ako sa ampon ni Riana. Mga 5 buwan lamang siya mulang nun ay panganak. Pero marami na akong nakikita na palatandaan. Matalino ang bata. At alam kong aalagaan ng mabuti ni Riana. At kung magkataon, baka hindi na niya maharap o maisipan pang mag-asawa. Ay, maswerte ang bata dahil mabait si Riana. Mama, bakit di ako makakarating mamayang hapon? May lakad na naman ba kayong kasapi sa gobyerno at mamimigay na naman kayo ng tulong? Opo, Mama. Maraming nangangailangan ng tulong, lalo na sa Kabisayaan. Ganun ba? Opo, Mama. Patuloy pa rin ang rescue sa mga ibang bahagi ng probinsya. Marami pang biktima sa mga liblib na lugar. Di lang sa syudad na nasalanta ng malaking baha. Ganun ba, iho? Opo, Mama. Marami ang nawawalang tao na di alam ng mga kamag-anak kung buhay pa sila o patay na. Sige. Sana wala nang susunod na unos o malaking sakuna na magaganap pa. Sige, Mama. Tawagan niyo na si Masa at di masyado magtatagal doon kina Riana. Baka di niyo masaway sina Aris kung masobra na naman niyang maglaro paggising na siya. Sige, Mama. Masyadong abala si Kadon. Alerto sa serbisyo publiko. Dahil di namamalayan, malapit na naman ang eleksyon. Plano daw niyang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Ay, sana iwanan na niya ang masamang gawain. Ayan, gumagaling na ang sugat mo, Komando Buhaya. Magpapalakas ka na. At pag kaya mo na, maghanap tayo ng ibang matitirhan. Delikado rito. Babalik na lang tayo sa gubat. Mas mabuti doon. Ilan lang ang mga hayop na kalaban natin. Maintindihan ko ang sinasabi mo, Komando Buhaya. Sa pamamagitan ng kapangyarihan na naibigay sa akin, mabubuhay tayo kahit saang lugar at panahon. Bangon ka na, Artemis. Artemis.
Oh, oo. Ako pala si Artemis. Mula sa araw na ito, maglalakbay ka sa bago mong kalagayan. Dalalhin ka ng kapangyarihan ng iyong lahi ng kahariang pinanggalingan mo. Oh, Sige na. Aalisin niyo na ang mga nakakabit o nakalagay na aparato kay Artemis. oh. Oh. Nahihirapan akong gagalaw. Pero nararamdaman kong malakas ako. Oh. Pero, bakit parang ang gaan-gaan ng katawan ko? Alis ka na, Artemis. Hanggang sa muli nating pagkikita. Oh. Naghihintay na ang sasakyan mong maglalakbay sa kalawakan. Alis ka na, Artemis. Oh. Hanggang sa muli nating pagkikita, Dr. Sever. Oh. Boring naman palang buong maghapon kapag wala kang ginagawa. Lalabas ako dito sa bahay. Mahimbing na ang tulog ng anak ko. Magigising lang yan pagkalipas ng 2 oras. Maluwang ang bakuran na nabili kong bahay. Utang ko kina Mr. and Mrs. Smith. Kumusta na kaya sila? Saan kaya sila nagpunta? O saang lugar sila nagtungo? May lalaking nakatayo sa may gate. Sino kaya yon? Tinitingnan niya ang nakalock na gate. Sino kaya yan? May sasabihin yata. Lalapitan ko. Siguradong may sasabihin siya. Sino pong kailangan nyo? Di naman sumasagot. Parang magsasalita sana siya. Pero hindi niya itinuloy. At umalis na. Mister! Sandali lang! Parang hindi niya ako narinig. Sino kaya yun? Oh, ayun. Huminto. At tinitignan ang maluwang na bakanting lote sa tabi ng bakod ng bahay ko. Ang kotse ng mga amo ni Ate Masa ang huminto sa tapat ng gate. Pati na rin ang mga alaga niya. At kasama din niya si Ma'am Shona. Sandali lang po, Ma'am Shona. Bubuksan ko po ang gate. Baka may kapitbahay ka na dyan sa bakanting lote na tabi ng compound mo, Rihanna. May magpapatayo na po dyan, Madam. Sabi ng ahente na nabili na ang loteng yan. Baka yung lalaking nakatayo na nalampasan namin sa tabi ng daan. Ha? Ang lalaking nakita ko sa gate kanina. Siya kaya yun? Oh, parang nagulat ka. May lalaki kasing nakatayo kanina sa may gate. Kakausapin ko sana,
Pero umalis naman kaagad. Tapos dumating po kayo. Baka yun yung nakita niyong nakatayo sa tabi ng daan. Oo. Baka may tatanungin yon. Maaari po. Riana? Kumusta kayo dito? Wala bang problema dahil wala kayong kasama sa malaking bahay mo? Wala naman po, ma'am. Kaya lang, di ko maiwasang maalala mga kamag-anak ko. Kasama ko sana sila dito. Ayun lang. Yan din ang inaalala ni Masa. Kahit ako. Pero ganun pa man. Alam kong wala namang problema. Maraming salamat po sa concern ninyo, madam. Mahalaga kayo sa amin. Gaya ni Masa. Asan na kaya si Masa at ang mga alaga niya? Andun yata sila sa rooftop, madam. May paglalaruan kasi ang mga bata doon. At ang anak mo? Mahimbing ang tulog niya sa mga oras na ito, ma'am. Kabisado ko na ang oras ng pagtulog at paggising at ang paglalaro niya. Ganun ba? Opo, madam. Pero sa lahat ng inaalagaan ko, maraming kakaiba sa kanya. Siya nga pala, ma'am. Plano ko pong pabinyagan. Kaya nga lang, di ko pa alam ang ipapangalan ko sa kanya. Oo. Kailangang mabinyagan na siya para maging Kristiyano na siya. Pupunta kayo kay Pastor Demetrio. Matutulungan ka niya. Opo, madam. Naplano ko po na ang gagawin ko. Narito na ako sa kalawakang sakop ng mundo ng tao. Dire-diretso ang pagbaba ng sasakyan ko. Napupunta sa direksyon na paglalagyan ko ng lahat ng mga dala ko. Habang nandito ako sa mundo ng tao o lupa. Dahil sa propesya, naitadhana lahat ng pangyayari. Kailangang bantayan ko ang alarma. Baka may persa ng mundo. Dahil sa kakaibang sasakyan ko. Nakahanda ang racket. Pero hindi ko basta gagamitin kahit sino pa man. Buksan ko ang gadget na pangiminsor sa nakita ko na parang walang dulo ang lupa. Ang ganda naman yan kung may kapitbahay ka na, Rihanna. Oo. Naging kaibigan ko na rin ang mga ibang kapitbahay ko dito. Mabubuti silang tao. Masaya ako diyan. At least, di ako masyadong nababahala na baka may magagawa ng masama sa inyong mag-ina diyan. Salamat sa concern mo sa amin, Ate Masa. Parang ikaw na ang nanay ko. Ikaw naman. O nga pala, gusto na ni Aris ang pumunta diyan. Di, pumunta kayo. Maliit pa kasi ang anak ko. Paglaki niya, saka na lang sila maglalaro. Oo, Rihanna. Hindi natin mamamalayan. Baka mamaya, 5 taon na pala ang anak mo. Tama ka, ate. Di natin namamalayan. Ang bilis lumipas ang araw. Ay, oo nga. O sige, yun lang, Rihanna. Naalala lang kitang tawagan. Natapos ko na kasi ang mga ginagawa ko. O sige, bye. Sige, ate. Bye.
Kahit medyo malayo ng konti dito sa bahay ng mga amo ni Ate Masa. Parang kapitbahay ko na rin sila. Kasi araw-araw na tumatawag. Lagi niya kaming kinukumusta ng anak ko. Ang anak ko. Baka nagising na siya. Pupunta pa kami sa simbahan. Oh, emergency landing. Oh. Anong lugar na kaya ito? Sisilip ako sa labas. Mataas at solido na bato ang makikita ko sa labas. Parang pader na gawa ng tao. Pero masisigurado ko na hindi gawa ng tao yan, kundi ang kalikasan. Parang kahintulad ng mga makikita sa iba't ibang bahagi ng mundo ng tao. Kakaibang mundo sa pinanggalingan ko. Marami akong kabal. Kailangang alisin o hubarin ko lahat ang mga ito. Lahat naman nakalagay sa katawan ko. Maliban lang sa remote control sa dibdib ko. Ito ang magiging gabay ko sa lahat ng pupuntahan ko. Siya pala. Makakaharap ko na ang tao na naitadhana na makakasama ko sa mundong ito. Talagang kakaiba ang talino ni Dr. Seaver. Nakahanda sa lahat para sa katuparan ng propesiya. Ang remote control. Lalabas na ako dito at titignan ko ang paligid. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lufimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!